Off-key ka na naman, Karen. Tumigil ka na. Sa harap ng maraming bisita ng isang engrandeng charity event, bumagsak ang mikropono mula sa nanginginig nga na kamay ni Karen. Nakatayo siya sa gitna ng stage, titig na titig kay Rafael, ang kanyang asawang hindi man lamang nagabala na itago ang pagkagalit sa kanyang boses. Pinamula nga ng kahihiyan ng kanyang mukha. Kahit paanong lakas ng loob ng pinaghuhugutan niya, hindi niya kayang takasan ang mga bulungan at malisyosong tingin ng mga bisita. Grabe, asawa niya pero ganun siya tratuhin. Napakasakit naman nun, parang wala man ng respeto. Parang totoo palang hindi mahal ni Rafael ang asawa niya. Lahat ng bulong, parang kutsilyong tumatarak sa puso niya. Si Rafael sa kanyang mamahaling suit at walang bahid ng pagsisisi tahimik na bumaba mula sa kanyang mesa. Sa isang iglap, inilabas niya ang isang folder at walang pasabing iniabot nga ito kay Karen. Pirmahan mo na, mas maaga mas mabuti. Bumagsak ang luha ni Karen. Hindi dahil sa annulment papers na nasa harapan niya, kundi dahil napagtantong wala talaga siyang halaga kay Rafael. Para siyang hindi na kailangang gamit na basta na nga lamang itinapon kapag pinagsawaan. Hindi niya alam kung paano niya nagawang kunin ng ballpen mula sa kamay ng isang assistant. Tila wala siyang lakas, pero sa harap ng mga taong naroroon, hindi niya hayaan ang sarili niyang magmukhang kawawa. Isang pirma, dalawa. Sa huling guhit ng kanyang pangalan, kinalas ni Karen ng singsing sa kanyang daliri at marahang inilapag ito sa mesa. Tapos na. Mahina niyang sabi. Tumango si Rafael, malamig pa rin ang kanyang ekspresyon. Mabuti naman. Hindi mo na kailangan ipahiya ang sarili mo sa harap ng madla. Ngunit bago pa nga siya makatalikod, isang malakas na tunog ang pumuno sa buong ballroom. Isang dagundong nga ng paparating na helicopter. Mula sa malalaking bintana ng venue, kitang-kita ng lahat ang itim at marangyang aircraft na lumapag mismo sa helipad ng gusali. Napakunot noo si Rafael. Sinong may bisita sa ganitong oras? Bulong niya sa sarili. Ang laking gulat niya. Nang mula rito, isang lalaking naka-pilot suit ang bumaba at mabilis na tinungo ang entrance ng venue. Matikas, may awtoridad ang kilos at sa pagpasok nga nito agad siyang dumiretso kay Karen. Handa ka na ba? Tanong ng piloto malambing ngunit may bahid ng pangangalaga. Tumango si Karen hindi man lamang lumingon kay Rafael, isang huling sulyap sa singsing na iniwan niya sa mesa bago niya buong tapang na kinuha ang kamay ng piloto. Oo, panahon na para bumalik ako sa tunay kong buhay. Nangingilid ang mata ni Rafael. Isang emosyon na hindi pa niya naramdaman noon ang biglang bumalot sa kanya. Pagkalito. Sino siya? Halos pabulong niyang tanong. Huminto si Karen sa paglalakad at hinarap siya. Ang unang pagkakataon na tinitigan nga siya nito na tila hindi na nga siya ang lalaking mahal niya noon. Isang taong matagal nang nandyan, Rafael. Hindi mo lang ako kailanman pinansin para makita ang tunay kong pagkatao. At bago pa nga siya makasagot umalis si Karen, iniwan siyang tulala habang pinapanood ang dating asawa niyang lumipad palayo kasama ang lalaking hindi nila kilala. 5 taon bago pa man mangyari ang gabing yun, isang tagpo sa isang park na tahimik na parang sinasakop ng tahimik na payapang sikat ng araw habang sumasayaw ang dahon. Doon sa lilim ng isang malaking puno, isang babaeng nakaupo sa isang kahoy sa bench, abala sa pagbabasa ng libro. Si Karen, sa kanyang simple ngunit eleganteng kasuotan na parang isang larawang kuha mula sa isang klasikong nobela. Mahaba nga ang kanyang buhok at maamo ang kanyang muka, habang ang kanyang mga mata ay abala sa bawat pahina ng librong hawak. Sa di kalayuan, tinitignan naman siya ng isang lalaki.
Hindi niya maintindihan kung bakit pero hindi niya maiaalis ang tingin sa babae. Si Rafael, ang batang CEO ng isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa, ay hindi kailanman nag-aaksaya ng oras sa walang kabuluhang bagay. Para sa kanya, ang oras ay pera at ang mga hindi kinakailangan bagay, lalo na ang mga hindi nga niya makokontrol, ay isang abala lamang. Pero sa sandaling yun, nakalimutan niya ang mahalaga niyang meeting. Nakalimutan niyang may mga taong naghihintay pala sa kanya. Dahil ang tanging nasa isip niya ay ang babaeng nasa ilalim ng puno. Napansin niyang bahagyang napaikot si Karen at ang kanyang mga mata at para bang hindi natuwa sa nabasa. Napangiti siya nang mapagtantong pareho sila ng libro na hawak, isang lumang classic na tila hindi na nga binabasa ng karamihan sa modernong panahon. Hindi napigilan ni Rafael ang sarili. Lumapit siya parang isang estrangherong walang pakialam sa mundo. Hindi mo nagustuhan ang chapter na yan? Biglang tanong nga niya, malalim ang boses. Nagulat si Karen. Itinaas niya ang tingin at napagmasdan ang lalaking nasa harapan niya. Matangkad, gwapo, mukhang makapangyarihan. Pero ang unang pumasok sa isip niya ay hindi ang kayamanan nito, kundi ang ngiti nga nitong tila may alam siyang hindi niya alam. Hindi sa hindi ko nagustuhan, pero parang ang babaw lang ng rason ng bida kung bakit niya iniwan ng babae. Kakainis. Sagot nga ni Karen may konting inis sa tono nga nito. Umupo si Rafael sa tabi niya, hindi alintanaw kung kilala nga siya nito o hindi. Siguro kasi, hindi pa siya handa. Hindi lahat ng tao ay kayang magmahal ng buo kasi dapat pinag-iisipan yan bago desisyonan. Nagtaas ng kilay si Karen. Ikaw ba? Naniniwala ka sa ganoong dahilan? Napangiti si Rafael. Siguro. At yun ang unang beses na nagsimula ang isang bagay na hindi nila inakala. Isang pag-ibig na tila itinadhana, perpekto at puno ng pangarap. Mula noon palagi nang nagkikita sina Karen at Rafael sa park. Hindi niya alam kung bakit pero parang natural lang na magkita sila roon na parang kahit gaano ka-busy si Rafael, laging may oras to para sa kanya. Akala ko CEO ka. Bakit parang wala akong ginagawa? Tanong minsan nga ni Karen habang nakasandal sa balikat ni Rafael, habang magkasamang nagbabasa. Ikaw ang ginagawa ko. Sagot nga ng lalaki walang alinlangan. Napatawa na nga lamang si Karen. Sus, pulero ang baduy mo. Pero sa totoo lang, ramdam niya ang kilig. Dahan-dahang natagpuan niya ang sarili niyang nahuhulog sa isang lalaking hindi lang matalino at makapangyarihan kundi isang lalaking may ibang personalidad na hindi nakikita ng iba. Sa mata ng mundo, si Rafael ay isang businessman na walang oras para sa emosyon. Pero sa tabi niya si Rafael ay isang lalaking may malalim na pag-unawa, malambing at kaya ang gawing espesyal ang simpleng sandali. Bakit parang hindi bagay sa iyong mundo ng business? Minsan niyang tanong. Tinignan siya ni Rafael bago umiti. Kasi siguro hindi ko naman talaga gusto ang mundong yan. Pero wala akong choice eh. Itinakda na ito para sa akin. Sa sagot na yun, may naramdaman si Karen. Isang lungkot sa boses ni Rafael na hindi niya maintindihan. Pero sa kabila ng lahat patuloy silang naging malapit hanggang sa isang gabi. Sa ilalim ng liwanag na buwan, dinala ni Rafael si Karen sa isang pribadong hardin, puno ng ilaw at rosas. Napakunot noo si Karen. Anong meron? Nagtatakang tanong nga niya habang tinitignan ang napakagandang tanawin. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, marahan niyang hinawakan ng kamay nito at lumuhod nga sa harapan niya. Nanlaki ang mga mata ni Karen. Rafael? Alam kong mabilis lang ang lahat. Pero minsan, hindi mo naman kailangan maghintay ng matagal para malaman mong mahal mo ang isang tao, di ba? Dahan-dahang binuksan ni Rafael ang isang maliit na kahon. At sa loob nito, isang kumikinang nasingsing ang bumungad sa mga mata ni Karen. Mahal kita, Karen.
Mula sa araw na nakita kita sa parke, hanggang sa araw na to, at sa mga susunod pang taon, pakasalan mo ko? Halos hindi makahinga si Karen. Sa kanyang isipan, sino ba siya para mahalin ng isang lalaking tulad ni Rafael? Isang ordinaryong babae lamang siya. Walang marangyang buhay, walang matataas na koneksyon. Pero sa mga mata ni Rafael, siya lang ang mahalaga. Oo, Rafael. Oo. At doon nagsimula ang isang kwentong puno ng pangako at pangarap. Isang pag-ibig na tila perpekto. Isang relasyon na parang hindi kailanman masisira. Yon ang akala nila. Hindi kailanman inakala ni Karen na mararanasan niya ang ganitong klaseng pagmamahal. Para siyang isang tauhan sa librong matagal na nga niyang binabasa. Isang simpleng babae na natagpuan ng isang lalaking may mundo ng yaman at kapangyarihan. Ngunit sa tuwing kasama niya si Rafael, hindi niya kailanman pinadama na hindi siya nababagay sa kanya at sa halip, sa bawat sandali nilang magkasama pinaramdam ni Rafael na siya ang pinakamahalagang babae sa buhay nito. At doon nagsimula ang kanilang mga hindi malilimutang alaala. I will bring you to a special place. Sabi ni Rafael isang gabi habang mahigpit na hawak ang kamay ni Karen. Huwag mong sabihin isang mamahaling restaurant na naman, Rafael. Ayoko na masyadong formal. Nakaiting sagot naman ni Karen. Umiling si Rafael, kita sa kanyang mga mata ang excitement. Trust me, this is different. Ilang minuto lang nagulat si Karen nang marating nila ang isang malaking open field sa labas ng syudad. Napapalibutan ng kumikislap na fairy lights. Sa gitna ng field ay isang malaking picnic blanket na may nakahandang pagkain, alak, at isang maliit na projector. Ano to? Tanong niya at hindi makapaniwala. Movie date. Sagot ni Rafael kaswal na naupo sa blanket at hinila siya palapit. Napangiti si Karen, hindi niya akalain na kaya rin palang maging simple ni Rafael, walang mamahaling restaurant, walang engranteng hapunan, silang dalawa lang sa ilalim ng bituin, nanonood ng lumang pelikula. Nagustuhan mo? Tanong ni Rafael, habang inaabot ang isang baso ng wine sa kanya. Sobra. Sagot naman ni Karen bago sumandal sa balikat nito. Pakaramdam niya, ito na nga ang pinakamasayang gabing naranasan niya. At sa unang pagkakataon, habang pinagmamasdan siya ni Rafael, alam niyang hindi ito tumitingin lang sa kanya bilang isang simpleng babae, kundi bilang isang babaeng gusto niyang mahalin ng panghabang buhay. Isang hapon, habang abala si Karen sa paglalakad sa parke, bigla niyang nakita si Rafael na nakasandal sa isang puno, nakangiti sa kanya. Akala ko may meeting ka ngayon. Tanong niya nagtatakang lumapit. Meron, pero mas gusto kitang kasama at makita. Sagot ni Rafael. Napailing na nga lamang si Karen. Ano ka ba? Hindi mo kailangan laging mag-absent para lang sa akin. Ngumiti si Rafael sa kahinawakan ng kamay niya. Kung ang pagpili ng trabaho ay ikaw ang tanong, ikaw ang sagot ko. Natigilan si Karen, hindi niya alam kung anong mararamdaman niya, pero isa lang ang sigurado. Mas lalong lumalalim ang nararamdaman niya para kay Rafael. Minsan, nagkaroon nga si Karen ng matinding sakit ng ulo sa sobrang dami ng workloads niya sa trabaho. Halos hindi na nga siya makabangon sa pagod, pero kinailangan niyang pumasok. Pagdating niya sa opisina nagulat siya nang makita ang isang maliit na box sa kanyang mesa para sa babaeng pinaghihirapan kong mapaibig araw-araw. Napangiti si Karen, mabilis niyang binuksan ang kahon at sa loob nito may isang glass music box na tumutugtog ng kanyang paboritong melody. Rafael, pulong niya sa sarili ramdamang matinding kilig. At parang itinadhana na nga sa mismong sandaling yun pumasok si Rafael sa opisina niya, may dalang kape at isang maliit na bouquet ng bulaklak. Para sa pinakamagandang babae sa opisina. Nakangiting sabi nga nito, sabay abot ng kape. Rafael, hindi mo naman kailangan gawin to. Tanging nasabi na nga lamang ni Karen pero hindi na nga niya maitago pa
ang kasiyahan sa kanyang muka. Alam ko, pero gusto ko. Sagot ni Rafael sa kamarahang hinalikan ng noo niya. At sa sandaling yun, alam ni Karen hindi na nga niya kayang mawalang lalaking ito sa buhay niya. Minsan, isang gabing umuulan na iwan si Karen sa trabaho nang mas matagal kesa sa inaasahan. Malakas ang ulan at hindi niya dala ang kanyang payong. Habang naghihintay siya sa ilalim ng shed, may biglang sumulubong na sasakyan sa harapan niya. Isang itim na kotse na bumukas ang bintana. Sumakay ka. Malalim ngunit puno ng pag-aalala lang sabi ni Rafael. Teka, paano mo nalaman na nandito ako? Gulat niyang tanong. Sinabi ng sekretary mo. Wala kang dalang payong, ayoko namang magkasakit ka. Hindi alam ni Karen kung bakit pero sa simpleng bagay na yun, pakiramdam niya mahalagang mahalaga nga siya sa mata ni Rafael. Habang nasa loob ng sasakyan tahimik silang nagbiyahe. Pero sa bawat segundo, ramdam ni Karen ang init ng kamay ni Rafael na mahigpit ang hawak sa kanya. Salamat Rafael, mahina niyang sabi. Para saan? Sa pagiging nandyan lagi para sa akin. Saglit na tumingin si Rafael sa kanya at sa titig pa lang nito, alam ni Karen ang sagot. Lagi akong nandito para sa iyo Karen kahit kailan. Sa bawat sandali nilang magkasama, unti-unting bumuo ang perpektong love story nila Karen at Rafael. Sila ang tipo ng magkasintahan na tila walang makakasira. Sila ang tipong nagpapaniwala na may forever nga talaga. Ngunit tulad ng anumang kwento, hindi lahat ng pag-ibig ay perpekto. At ang hindi alam ni Karen, ang lalaking pinili niyang mahalin, ng buong buo, ay siya ring taong makakasakit sa kanya, nang higit pa sa kaya niyang tiisin. Pagkalipas ng 1.5 taon ng pagmamahalan, lumuhod si Rafael sa harap ni Karen habang nakasakay sila sa isang private yacht. Sa ilalim nga ng kumikinang na buwan, sa paligid maririnig naman ang mahinang hampas ng alon at ang malamig na simoy ng hangin. Karen, mahal na mahal kita. Alam kong maraming bagay ang hindi natin sigurado sa hinaharap pero ang isang bagay na sigurado ako, gusto kitang makasama sa habang buhay. Napahawak si Karen sa kanyang bibig. Nanlaki ang mga mata sa labis nga na tuwa at pagkagulat. Hindi niya inakalang sa ordinaryong gabi, gagawin ni Rafael ang pinaka-espesyal na bagay na magpapabago sa buhay niya. Rafael, ikaw ang pinaka-importanteng tao sa buhay ko. Walang dahilan para hindi kita piliin. Araw-araw, dahan-dahang inilabas ni Rafael ang isang eleganteng singsing, saka iniabot nga ito sa nanginginig na kamay ni Karen. Karen, will you marry me? Walang pag-alin lang ang tumango si Karen habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Yes, 1,000,000 times yes. At sa gabing yun sa ilalim ng bituin, isang pangako muli ang nabuo, pangako magmamahalan nga sila sa panghabang buhay this time. Makalipas ang ilang buwan, ang perpektong kasal nila ay naganap sa isang enchanted garden na puno ng rosas and fairy lights. Si Karen sa kanyang eleganteng wedding gown ay tila isang prinsesa habang dahan-dahang lumalakad sa aisle patungo kay Rafael na nakatayo sa harapan, hindi maitago ang luha ng kasiyahan. Ang ganda mo, love. Bulong pa nga ni Rafael nang magkatabi na nga sila sa altar. At ikaw ang pinakapoging groom sa buong mundo. Sagot naman ni Karen bago sila nagpalitan ng matatamis ng ngiti. Sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan, ipinangako nila ang wagas na pag-ibig. And for the first time bilang mag-asawa naghalikan sila sa harapan ng altar. Isang halik na simbolo ng kanilang walang hanggang pagmamahalan. 5 buwan ng kasal at ang buhay mag-asawa ni Karen at Rafael ay tila isang perpektong kwento ng pag-ibig. Gumigising sila sa umaga ng magkasama. Nag-aalmusal na may halong tawanan. Lumalabas tuwing weekends para mag-explore ng iba't ibang lugar. Wala silang pinag-aawayan. Lahat ay punong-puno ng kasiyahan at pagmamahalan. Hanggang isang gabi, habang nakahiga sila sa kama,
Biglang bumulong si Rafael hawak ang kamay ng asawa. Love, gusto kitang bigyan ng anak. Natigilan si Karen at hindi alam kung paano sasagot. Nakatitig lang siya kay Rafael. Ramdam ang matinding emosyon sa mga mata. I know we're happy, but I want to take this happiness to another level. Gusto ko ng maliit na version natin. Gusto kong maging tatay at gusto ko silang makitang kasama tayo. Gusto ko itong makita bilang isang nanay. Lumambot ang puso ni Karen. Pangarap rin naman niyang bumuo ng pamilya kasama si Rafael. Love, gusto ko rin. More than anything, gusto kong maranasan ng maging isang ina. Nagyakap nga sila ng mahigpit. Puno ng pag-asa na malapit na nga nilang marating ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Dumaan ang 3 buwan na pagtatry para sa paghihintay na magkaroon ng anak pero wala pa ring magandang balita. Nagsimula ng kabahan si Karen. Lalo na nang makita nga niya ang pagkadismaya sa mukha ni Rafael tuwing nagne-negative nga ang pregnancy test niya. Hanggang sa nagdesisyon nga silang magpatingin sa isang espesyalista. Sa klinik mahigpit na hawak nga ni Rafael ang kamay ni Karen habang nakaupo sila sa harap ng doktor. Ramdam ni Karen ang malamig na pawis sa kanyang noo. Mr. and Mrs. Villacruz. Sabi nga ng doktor, base sa aming pagsusuri may kondisyon si Mrs. Villacruz na nagpapahirap sa kanyang pagbubuntis. Sa madaling salita, napakababa ng chance niyang magdalang tao. Napakurap si Karen para bang uminto ang mundo niya sa narinig. Ano pong ibig sabihin nito, Dok? Halos pabulong na tanong niya. May posibilidad pa rin pero napakaliit ng tsansa. Kakailanganin ng matinding gamutan. At kahit may treatment, hindi pa rin natin masasabi kung magiging matagumpay ba. Napalunok si Karen. Dahan-dahan niyang nilingon si Rafael na tahimik lamang nakatitig sa doktor. Hindi niya mabasa ang iniisip nito. Pag-uwi nila tahimik lamang si Rafael sa buong biyahe. Love, mahinang sabi ni Karen pero hindi ito lumingon man lang. Pagdating sa bahay dumiretso si Rafael, sa kanilang kwarto tumupo sa kama. Hawak ang sentido. Love, please say something. Pakiusap ni Karen. Nangingilig na nga ang luha. Hindi ko alam kung anong iisipin, Karen. I just... Napabuntong hininga si Rafael. Gusto ko ng pamilya. Gusto ko itong maging asawa habang buhay. Pero gusto rin ng anak. Napahawak nga si Karen sa dibdib niya. Masakit marinig yun pero alam nga niyang may karapatan si Rafael na maramdaman ng ganito. Napahawak nga si Karen sa kanyang dibdib. Masakit marinig yun pero alam nga niyang may karapatan si Rafael na maramdaman ng ganito. Alam kong gusto mo at gusto ko rin. Pero hindi ko to ginusto. Hindi ko ginustong maging ganito. Biglang sumabog ang emosyon ni Karen. Love, hindi ko to kasalanan. Sinubukan ko. Sinubukan ko naman pero hindi ko nakakayang ibigay sa'yo ang gusto mo. Nakita niyang lungkot sa mata ni Rafael pero hindi ito nagsalita. Gulong-gulong ang lalaki. Sabihin mo sa akin, kung hindi ako magkakaanak, iiwan mo ba ako? Nanatiling tahimik lamang si Rafael. Pero sa katahimikang yun, mas lalong nadurog ang puso ni Karen. Hindi man lamang niya kayang sabihin ng sagot. At doon unti-unting nagsimulang masira ang perpektong relasyon nilang dalawa. Pagkatapos ng gabing yun, nagbagong lahat. Hindi man sinabi ni Rafael ang direkta, pero ramdam ni Karen na may lamat na nga ang kanilang pagsasama. Dati si Rafael ang unang yayakap sa kanya tuwing umaga, halikan siya sa noo at tatawanan ng kahit na anong simpleng bagay na gawin niya. Pero ngayon, gigising na nga lamang siya ng mag-isa sa kama. Ngayon, siya na ang lumalapit para humalik. Pero ang natatanggap lang niya ay isang matipid na ngiti o minsan wala na talaga. Ngayon mas mahaba na nga ang oras ni Rafael sa opisina. Kapag uuwi ito, pagod, walang ganang makipag-usap at kung may pag-uusapan man sila, puno ng trabaho lang. Dumating sa puntong si Karen na nga ang kumakapit. Love, gusto mo bang magbakasyon tayo sa beach? Para lang ma-relax tayo, magka-time together. Busy ako, Karen. Pwede ba tayong lumabas this weekend? Matagal na tayong hindi nagda-date eh.
Marami akong inaasikaso sa kumpanya, next time na lang. At ang masakit ang next time na yun, never nang dumating. Kahit mahirap hindi sumuko si Karen. Ginawa niya ang lahat para ipakita kay Rafael na mahal nga niya ito na kaya nilang lampasan ito ng magkasama. Nag-aral siyang magluto ng mga paboritong pagkain nito, pinaghandaan ng bawat gabi, umaasang mauupo nga silang dalawa sa pagkainan at muling magtatawanan gaya ng dati. Pero anong nangyari? Isang gabi pagod nga siyang naghanda ng hapunan. Niluto niya ang steak na paborito ni Rafael, inayos ang hapag, nilagyan ng kandila para maging romantiko ang mood. "Surprise, love!" Pilit niyang nginitian si Rafael nang dumating ito. Pero si Rafael, isang malamig na tingin lamang ang binigay, saka umiling. "Kumain na ako sa labas." Sa isang iglap naramdaman ni Karen ang pagsabog ng sakit sa dibdib niya. "Pero pinaghandaan ko to para sa'yo." "Pasensya na, Karen. Hindi ko naman sinabi sa'yo na gawin mo yan, diba?" Tapos naglakad na nga lamang ito papunta sa kwarto. Hindi na nga niya alam kung paano pa nga siya lalaban sa pakiramdam niya na dumudurog nga sa kanya. Pero hindi pa siya sumusuko. Nung isang weekend naglakas loob nga si Karen, naihain si Rafael sa isang dinner date sa isang sikat na rooftop restaurant. Pinili niya ang lugar na may magandang tanawin ng city lights dahil ito ang dream date nila dati. Pinili niya rin ang suot na best dress niya, yung kulay pula na sinasabi nga ni Rafael na bagay sa kanya. "Love, naalala mo ba?" Ngumiti siya habang hawak ang kamay nito. "Dito mo sinabi sa akin dati na ikaw na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo." Pero wala siyang pinakitang kilig o saya sa mukha ni Rafael. Isang malamig na tingin lamang, saka tumingin ito sa malayo. "Karen, pwede ba nating itigil na to?" Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Karen. "Anong itigil?" "Itong relasyon natin." Parang biglang bumagsak ang mundo niya. "Love, please, wag mo namang sabihin yan. Hindi man natin pwedeng pag-usapan muna." "Anong pag-uusapan natin, Karen? Alam mo namang hindi na ito katulad ng dati, diba?" Napapikit si Karen, pilit na pinipigil ang luha. "Pero mahal pa rin kita. Hindi pa pwedeng yun lang ang mahalaga." "Hindi na lang pagmamahal ang kailangan sa isang relasyon, Karen. Kung ganun, sabihin mo sa akin, mahal mo pa ba ako?" Natahimik si Rafael. Hindi ito makatingin ng diretsyo sa kanya. At sa katahimikan yon, doon niya nahanap ang sagot. Gabi-gabi umiiyak si Karen. Gabi-gabi hinahanap niya ang dating Rafael, yung lalaking nangako sa kanya ng panghabang buhay na pagmamahalan. Gabi-gabi nagtatanong siya sa sarili niya, "Saan ako nagkulang? Paano ko babawiin ang taong hindi na ako kayang mahalin?" Ngunit kahit anong pilit niya, kahit anong kapit niya, dahan-dahan na nga siyang binibitawan ni Rafael. At isang gabi bumalik ito sa bahay na may hawak na isang sobre. "Karen." Dahan-dahang inilagay nga ni Rafael ang sobre sa harapan niya. Nang binuksan niya yun, nanlambot ang buong katawan niya. Tseke ng malaking halaga kapalit ang pagpirma ng annulment papers. "Ito ba talaga ang gusto mo, Rafael?" Mahina nga niyang tanong. "Karen, ayoko nang saktan ka pa. Mas magiging masaya ka kung hindi mo ako kinausap, Rafael." Tuluyan na ngang sumabog si Karen at hindi na napigilang ilabas ang sakit. "Wala kang sinabi na hindi ka man lang nakipag-usap. Wala kang ginawa kundi iwasan ako. Hindi mo man lang ako pinagbigyan ng pagkakataon." "Karen, gusto mong magkaanak tayo? Gusto kong ibigay sa'yo yun. Pero hindi ko kaya, Rafael. At hindi ko naman ginusto yun Sinubukan ko ng paulit-ulit pero gusto ko ring lumaban. Gusto kong ayusin pero ikaw, hindi mo ako pinaglaban." Tumingin si Rafael sa kanya. Halatang nahihirapan din. "Akala ko mahal mo ko," bulong ni Karen. "Mahal kita, Karen, pero hindi na ako masaya." At doon tuluyan ang nadurog ang puso ng babae. Doon naintindihan nga niyang kahit anong pagsisikap niya, hindi niya mapipilit ang isang taong ayaw ng lumaban. At sa gabing yun, wala nang nagawa pa si Karen kundi tanggapin ang katotohanan na wala ng perpektong pagmamahalan nila.
At hindi niya alam kung paano siya magsisimulang muli sa buhay niya. Habang si Karen umiiyak sa bawat gabing nagdaan, dumaraan ang pinakamasakit na yugto ng kanyang buhay. Si Rafael naman, ni hindi na nga nagabalang lumingon pa. Sa tingin niya ginawa lang niya ang tama, pinakawalan ng isang relasyong hindi na nga siya masaya. Ano pang silbi ng pagmamahalan kung hindi na nga nito mapuno ang pagkukulang niya? At sa kawalan ng emosyon sa kanyang buhay bilang asawa, may isang babaeng mabilis na pumuno ng puwang na iniwan ni Karen, si Vanessa. Si Vanessa na tila nga sanay sa laro ng panunukso, sanay sa mga lalaking may kayamanan, sa mga kalalakihang naghahanap ng aliw. Mr. CEO, stress na stress ka! Bulong nga ni Vanessa, habang marahan nga niyang kinuhit ang kanyang daliri sa balikat nga ni Rafael. Gusto mo bang mag-relax? Saad nga nito. Sa isang high-end na bar kung saan puro mayayaman ang pumupunta, naroon si Rafael kasama si Vanessa. Masaya silang nagiinuman, tumatawa, at tila wala nga siyang pakialam sa sakit na iniwan nga niya kay Karen. Come on, let's have fun tonight. Kalimutan mo na muna yung mga drama. Hindi mo na problema ang asawa mo, diba? Malanding bulong pa nga ni Vanessa habang nilalaro ang baso ng alak sa kanyang kamay. Napangisi na nga lamang si Rafael. Hindi na ako kasal. Sad nga nito. Kasabay ng pagbuhos ng alak sa kanyang lalamunan. Sa loob ng linggong lumipas, naging normal na para kay Rafael ang buhay na wala si Karen. Parties, drinks, mga babae, at hindi siya kailanman na bakante. At si Vanessa siya ang madalas niyang kasama. Sa akin ka na diba, Rafael? Malambing na tanong pa nga ni Vanessa habang nilalaro ang kanyang buhok. Nakasandal sa dibdib ng lalaki habang nasa isang mamahaling resort. Napatawa na nga lamang si Rafael. No labels, Vanessa. Alam mo naman yung deal, diba? Come on. Masyado kang powerful pero malungkot ka. Ayaw mo bang alagaan kita? Saad pa nga nito na nagpangisi kay Rafael. Kinuha ang basa ng wine at lumagok. Hindi niya kailangan magpaliwanag. Pero isang bagay ang hindi niya napansin. Habang iniisip nga niyang siya ang may kontrol, si Vanessa naman ang may ibang plano. Hindi lang basta aliw ang hanap ni Vanessa, kundi pera. Alam niyang CEO si Rafael. Alam niyang galing ito sa pamilyang mayaman. Alam niyang kayang-kaya nga siyang bihisa ng mamahaling damit. Bigyan ng branded bags, dalhin sa 5-star hotels at higit sa lahat bigyan siya ng access sa kayamanan niya. At yun ang tunay niyang target. Baby, may business plan ako, diba? A little investment. Saad nga ni Vanessa, isang gabi habang magkahawak nga sila ng kamay. Magkano? Walang interes na nga lamang na saad ni Rafael. Konti lang, 5 million. Bahagyang napatingin sa Rafael. Hindi niya agad ito sinagot. Come on, CEO ka diba? Barya lang yan sa'yo. Saad pa nga nito. Sa sandaling yun, hindi man lamang nagdalawang isip si Rafael. Sa pag-aakala, nagagamitin nga yun sa tama ng babae. Hanggang sa isang araw nagising na nga lamang siya sa malupit na katotohanan. May nalaman kami tungkol kay Vanessa. Nang ibigay ng private investigator ang mga hawak nitong dokumento, parang tinamaan ng matinding suntok si Rafael. Fake business deals, scam accounts, ilang lalaki na kanyang biktima. Ngayon siya ang latest na nagdagdag sa listahan. Naisip nga ni Rafael ito na siguro ang karma niya. Nagmamadali siyang tumakbo sa condo unit ni Vanessa pero pagdating niya roon, wala na nga itong bakas. Walang gamit, walang natira. At yung sinabi ni Vanessa na palalaguin niya, na puhunan, wala na rin. Ngayon doon niya naranasan ng matinding dagot ng karma. Habang nag-iisa sa kanyang opisina, isang bagay lang ang sumasagi sa isip niya. Hindi nanghingi si Karen sa kanya ng ganoon.
at hindi siya ginamit ni Karen. Ang gusto lamang niya ay ang pagmamahal nito at nandun siya sa tabi ng babae. Pero tinake advantage niya yun. Tinake advantage niya ang dati niyang asawa na si Karen. Pero ang pinalit na tong si Vanessa, pinaliwala niya ang kanyang efforts at ang kanyang suporta. Pinaliwala naman ng lalaki ang babaeng nagmahal sa kanya ng totoo para sa isang babaeng wala palang ibang mahal kundi sarili lamang, kapangyarihan at kayamanan. Sa wakas bumalik ang isang bagay na matagal na nga niyang itinanggi sa sarili, ang pagsisisi. Habang si Rafael ay nilalaman ng pagsisisi, si Karen naman tahimik na hinabi ang kanyang muling pagbangon. Sobrang sakit, binigay niya ang buong buhay niya na akala niya ay panghabang buhay, pero ganun palang mangyayari. Sa loob ng ilang buwan matapos ang nakakahiya na pagtatapos nga ng kanilang kasal at ang sobrang pamamahiya na ginawa sa kanya sa charity event, kung saan dun nga siya pinapirma ng annulment papers sa harapan ng napakaraming tao, hindi siya bumalik sa dati niyang buhay. Hindi siya nagmakaawa kay Rafael, hindi niya hinabol ang isang lalaking noon ay itinuring niyang mundo. Dahil ginawa na nga niya ang best niya at sa tingin niya, hindi na nga siya magsisisi pa. Sa halip bumuo nga siya ng sarili niyang mundo, isang mas magandang mundo kung saan hindi siya nakatali sa anino ng isang lalaking kailanman, hindi siya pinahalagahan. Mula sa isang tahimik at simpleng buhay, bilang asawa ni Rafael ngayon, ay isang ganap na nga siyang independent woman. Sa loob ng unang 3 taon, pagkatapos niyang pirmahan ng annulment papers, tinapos niyang lahat ng mga hindi nga niya natapos na businesses niya. Pagkatapos, inalagaan nga niya ang kanyang sarili. Nag-travel siya, nag-aral ng kung ano-ano, bumuo ng bagong negosyo. Nag-take siya ng risk kahit hindi nga niya alam kung magtatagumpay siya. At hindi lang basta negosyo. Nang dahil sa kanyang pagta-travel, may mga nakilala nga siya na businessman and businesswoman na talaga namang hinikayat siya sa larangan ng pagbe-business. Isang aviation company na nagsusupply ng private chartered flights sa mga high-profile clients ang kanyang pinasok. Hindi mo kailangan magtagal sa isang bagyo, Karen. Sabi ng kanyang mentor noon, kung hindi mo kayang maglakad palayo, lumipad ka, pataas. Diyan mo patutunayan sa lahat ng mga taong nanlait sa'yo na kaya mo. Sabi nga nila, success is the best revenge. At yun nga ang ginawa niya, literal na lumipad siya. Sa tulong ng isang kaibigang may background, sa aviation pumasok nga siya sa industriya na hindi kailanman pinangarap ni Rafael para sa kanya. Dahil sa tingin ng ex-husband niya, isa lang siyang simpleng babaeng mahilig magbasa sa park. Simpleng babae na bubuntot lamang sa kanya at pagsisilbihan siya taalagaan. Pero ngayon, siya ang CEO ng isang bagong aviation company. Kung dati sobrang sakit ang nangyari sa kanya nang hiwalayan ng kanilang ex-husband, pero ngayon tinuturing niya itong blessing in disguise. Dahil kung hindi nangyari ang dagok na yon, hindi nga siya babangon at makakalipad ng ganito. At doon niya nakilala ang lalaking hindi lang literal na piloto ng eroplano, kundi magiging piloto rin pala ng bagong yugto ng kanyang buhay. Si Matthew Villarreal, ang lalaking sumundo sa kanya matapos siyang ipahiya ni Rafael sa charity event. Isang piloto na sanay sa iba't ibang klase ng biyahe, mula sa business executives, celebrities hanggang sa mga humanitarian missions. Pero hindi niya inaasahan na sa isang simpleng pagsunto sa babaeng iniwan ng asawa nito sa isang charity event, matatagpuan niya ang babaeng magpapabago ng direksyon ng kanyang buhay. Miss Karen, ready na tayo for takeoff? Sabi ni Matthew habang nakatingin sa babaeng tahimik na nakaupo sa private airplane. Call me Karen. Sagot naman ng babae, iniiwasan ng titig nga ng piloto na talaga namang napakagwapo. Pero hindi makalagpas kay Matthew ang lungkot sa mga mata ni Karen.
Hindi mo kailangan sabihin sa akin ang nangyari. But let me guess. Pinakawalan mo lang ang sarili mo sa isang cage. Tama ba? Napatingin si Karen sa kanya. Paano niya nalaman? Sa isip-isip nga nito. Napangisi na nga lamang si Matthew. Marami na akong naisakay na tao sa private airplane. Yung iba nagbe-breakdown, yung iba naman lumilipad. Sa tingin mo, saan ako nabibilang? Mahina namang tanong ni Karen. Napailing si Matthew. Hindi ko pa sigurado. Pero parang nararamdaman ko na kaya mo pang lumipad pagkatapos mong madapa. Hindi lang pagbangon. Huwag kang mag-alala. Isipin mo na lang na isinalba ka lang ng Diyos sa mapanakit na sitwasyon. At yun ang unang beses na naramdaman ni Karen na hindi siya isang babaeng iniiwan. Siya isang babaeng alam ng halaga ng sarili at handang lumipad ng mas mataas kesa sa dati. Samantala para kay Rafael naman, sanay nga siya na siya ang kumokontrol, sanay siyang hinahabol siya. Pero hindi niya kailanman naisip na darating ang araw na ang babaeng iniwan niya, hindi na kailanman babalik sa kanya. At mas masakit pa, hindi lang ito basta lumayo, umangat ito, lumipad at naging isang taong hindi na nga niya maabot pa. Sir, are you ready for takeoff? Napalingon si Rafael sa piloto ng private plane na nirentahan ng kumpanya niya para sa isang business trip. Napabuntong hininga siya at napagod na nga lamang siya bigla. Hindi siya sigurado kung dahil sa stress ng trabaho o dahil sa bigat na matagal nang bumabagabag sa kanya. Ang nawalang bahagi ng buhay niya na hindi na nga niya mababalik. Ang kanyang dating asawa na si Karen. Ni hindi niya maintindihan kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin niya ito maalis sa isip niya. Sir, muling pagtatanong nga ng piloto. Tumango na nga lamang si Rafael at sinandal nga ang ulo niya sa upuan. Sige, tara na. Ipinikit nga niya ang mga mata, pilit na tinatanggal sa isip niya ang alaala ng babaeng minsan niyang minahal pero pinakawalan niya. Pero pagkaraan ng ilang minuto, may narinig siyang boses na nagpabangon sa kanya. Clear for takeoff, Captain Matthew. Napamulat siya. Parang kilala niya ang pangalan na yun. Si Matthew. Walang iba kundi ang lalaking sumundo kay Karen nung gabi ng charity event. Mabilis niyang tinapunan ng tingin ng cockpit at doon niya nakita. Matipuno, may aura ng isang lalaking palaging kalmado, palaging sigurado sa direksyon niya. At higit sa lahat, ang lalaking kasama ni Karen noong gabing yun. Noong gabi, na pinahiya niya ang kanyang asawa at pinapirma ng annulment papers. Biglang bumigat ang dibdib ni Rafael. Hindi niya maintindihan pero parang bigla siyang nanikipan ng hininga. Parang biglang nawala ang comfort ng first class seat niya. Parang sa unang pagkakataon hindi siya ang may control. Ang pinakamasakit hindi niya pa rin alam kung anong koneksyon ng lalaking to kay Karen. Naging tahimik ang buong biyahe pero sa loob ni Rafael, isang bagyo ang bumubulong sa kanya. Pagkababa nila sa airport hindi siya mapakali, kailangan niyang malaman at parang malas nga siya sa araw na yon. Nasagot ang tanong niya na pinaka hindi nga niya inaasahang mangyari. Ladies and gentlemen, i-welcome natin ang CEO ng Cielo Azul Air Charter Services, Miss Karen Velasquez. Para siyang natuklaw ng ahas. Nanigas ang katawan niya dahan-dahang bumaling sa direksyon ng entablado. At doon niya nakita ang hindi niya kailanman inaasahan. Si Karen, ang ex-wife niya, ang babaeng akala niya ay simpleng bookworm lang, ang babaeng iniwan niya para sa isang babaeng hindi naman totoo ang pagmamahal sa kanya. Si Karen, ang babaeng ipinahiya niya noon at minaliit. Pero ngayon hindi na ito ang dating Karen na kilala niya. Dati isang mainhin at tahimik na babae lang ito na kontento ng magbasa ng libro sa park. Pero ang babaeng kaharap niya ngayon ay may hawak na mikropono. Confident sa sarili, matikas na nakatayo sa harapan ng lahat. Suot ang isang eleganteng corporate attire, may confidence na nga na ni minsan hindi niya nakita noon. At ang mas masakit,
Ang lahat ng tao nakatingin sa kanya na parang siya ang pinakamahalagang tao sa event na yon. Hindi niya alam kung paano tatanggapin. Ang babaeng iniwan niya ay hindi bumalik para magmakaawa sa kanya. Bumalik ito bilang isang babaeng mas makapangyarihan kesa sa kanya. Mabilis na tinapos ni Karen ang speech niya. Pagkatapos pa nga nun, pinakanta pa nga siya. Kinantsawan siya dahil alam daw nila na mahilig ito sa musika. Bigla tuloy na alala ni Rafael nung minsang kumanta nga si Karen sa kanilang party, pero imbes na maging proud nga siya, nilait-lait pa nga siya nito. Nakita na nga lamang niya na nagmamadali nga si Karen lumabas patungo sa parking area at doon siya hinarang ni Rafael. Karen, napahinto siya. Dahan-dahang lumingon at doon tumama ang mata nila. Walang salita ang unang bumagsak. Tahimik lamang siyang nakatingin sa kanya. Sa loob ng ilang segundo parang bumalik ang lahat. Ang saya, ang sakit, ang mga panahong mahal na mahal niya ito. Pero hindi na siya ang dating Karen. Kaya naman siya na ang unang nagsalita. Yes? May kailangan ka ba? Malamig niyang tanong. Napakuyom na nga lamang ng kamao si Rafael. Hindi siya sanay sa ganitong pakikitungo mula kay Karen. Dati, kapag nakita siya nito, lumiliwanag ang mga mata nito sa kanya. Pero ngayon, para siyang wala lang. Karen, kung mag-a-apologize ka, Rafael, save it. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Walang pag-alinlangan, walang panginginig sa boses. Diretso, matigas, parang wala na nga siyang halaga sa babae sa harapan niya. Karen, matagal na akong huminto sa paghihintay ng sorry mo, Rafael. Alam mo kung bakit? Hindi siya nakasagot. Ngumiti si Karen, hindi mapanakit, hindi matamis. Isang ngiti ng isang babaeng hindi na apektado ng kahit anong sasabihin niya. Dahil hindi ko na kailangan marinig ang sorry mo para makalaya. Pero Karen, hinawakan pa nga niya ang braso ng babae. Medyo napahigpit pa nga dahil nanggigigil nga siya. Parang gusto niyang makuha muli si Karen. Pero hahawakan pa nga sana niya ito at yayakapin nang biglang may humawak nga sa kanyang balikat. Pare, stop it. Mahal, andito ka lang pala. Biglang sumulpot ang isang matipunong lalaki na kanina lamang ay pinag-iisipan nga ni Rafael kung sino nga ba talaga ito. Pero nang marinig nga niya ang tawag nito kay Karen, mukhang nakumpirma na nga niya. Siya ba? Siya bang ipinalit mo sa akin? Matigas na saad nga ni Rafael. Noong una hindi makasagot si Karen pero sinakyan na nga lamang nito ang sinasabi ni Matthew. Napangiti si Karen. Oo, siya nga. Bakit? Sa tingin mo ba, wala akong karapatan na palitan ka? At sa tingin mo ba, better ka sa kanya? Mahal, halika dito. Hinawakan nga ni Karen ang kamay ni Matthew at inakbayan naman siya ng lalaki. Tara na, pwede bang ipag-drive mo ko? Medyo ang sakit kasi ng ulo ko eh. Meron kasing asungot bigla na humarap sa akin. Sada nga lamang ni Karen. Hinalikan pa nga ni Matthew si Karen sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay sa kanyang leeg. Sobrang bango mo ngayon, love ah. Ano ba yung gamit mong pabango? Yung regalo ko ba? Of course, love, yung favorite perfume ko. Cherry Oak and Vanilla Eclair by Luminor Fragrances. Salamat sa regalo mo ah. At naglambingan pa nga ang dalawa sa harapan nga ni Rafael na parang wala nga silang kaharap. Napapakuyom na nga lamang ng kamao si Rafael nang dahil sa kanyang nakikita. Ang dating siya, nakasama ni Karen ay iba na ngayon. Tumalikod ang dalawa at nakita ni Rafael na sweet nga sina Karen at Matthew. At tila doon niya naramdaman ang totoong pagkatalo. Hindi lang dahil hindi na siya mahal ni Karen, kundi parang may iba na ang nagpapatibok ng puso nito. Hindi na siya bahagi ng kwento nito. Habang siya huli na-realize niya ang babaeng hindi niya dapat binitawan. Pero huli na ang lahat. Umalis na nga sila Karen at Matthew at hindi na lumingon pa. Habang pinapanood ni Rafael ang papalayong figura nila,
Saka lang niya naunawaan. Sa buong buhay niya palagi siyang may option. Palagi naman siyang may control. At may choice siya pero hindi niya ginawa ang tama. Pero si Karen ngayon gumawa ng desisyon. At ang masakit na katotohanan, ang desisyon, isang buhay na wala siya. Yun ang pinakaunang pagkatalo na kailanman hindi nga niya naranasan sa buhay niya. At sa bawat araw na lumilipas, lalo lang niyang nakikita ang isang katotohanang hindi na nga siya ang lalaki sa buhay ni Karen. Dahil may isang tao nang unti-unting pumupuno sa espasyong iniwan niya. Isang taong mas karapat-dapat at yun nga si Matthew Villarreal. Na nung una, pagpapanggap lamang para nga maisalba si Karen pero ngayon ay tila naging totohanan na. "Turbulence ahead, Captain!" Napatingin si Karen kay Matthew na kasalukuyang nakatutok nga sa pagpapalipad ng helicopter nila. Sanay nga siyang kasama ito sa biyahe. Sanay siyang umaasa sa tahimik ngunit matatag na presensya nito. At higit sa lahat sanay siyang ito ang laging nasa tabi niya. Lalo na sa mga panahong hindi na nga niya alam kung paano bumangon. At ito pa nga talaga ang tumulong sa kanya para magpanggap nga sa harapan ni Rafael na tuluyan na nga siyang naka-move on. Kahit na ang sa tingin nilang pagpapanggap ay totohanan na pala. "Kumapit ka ng mahigpit." Mahinahong sabi nga ni Matthew habang marahan niyang inaayos ang direksyon ng chopper. Alam ni Karen na dapat nga siyang matakot pero hindi. Dahil kahit gaano pa kalakas ang hangin sa labas, kahit anong bagyo pa nga ang dumaan at turbulence na maranasan niya, alam niyang hindi siya pababayaan ni Matthew. Dahil kapag kasama niyang lalaking to, pakaramdam niya ay safe and secured siya. Nakakatawa mang isipin, pero minsan para siyang isang teenager na sobrang kinikilig kapag kasama si Matthew pero hindi niya pinapahalata. At doon niya muling naisip, kailan nga ba siya huling nagtiwala ng ganito? Kailan nga ba siya huling sumandal sa isang lalaki nang hindi natatakot na mahulog muli? Dahan-dahan niyang nilingon si Matthew at nakita nga niya ito sa ibang paraan. Hindi lang siya basta piloto ng kanyang kumpanya. Siyang lalaking hindi umalis sa tabi niya nung panahon na akala niya wala nang natitirang matino sa mundo. Isang umaga, para saan to? Napakunot nga si Karen nang makita ang picnic blanket na inihanda ni Matthew sa rooftop ng kanilang opisina. Isa itong simpleng setup, isang bottle of wine, isang sandwiches at isang breathtaking view ng lungsod. Pero para kay Karen, isang bagay itong hindi niya inasahan pang maranasan. Isang bagay na hindi na nga niya kailanman inakalang may maghahanda para sa kanya. Napakamot ng batok si Matthew at tila nahihiya pa. "Wala lang. Gusto ko lang na paghandaan ka ng ganito. Gusto mo lang yata ng dahilan para magtrabaho so naisip ko to. Why not make you take a break?" At yun ang kaibahan nga ni Matthew. Kaibahan ni Matthew kay Rafael. Hindi ito nambubulag ng magagarbong regalo. Hindi ito gumagamit ng matatamis na salita, pero palagi nitong ginagawang mga bagay na hindi na nga niya kailangan hilingin pa. Kumbaga, hindi siya nagdedemand kusa itong binibigay. At doon niya muling naisip, kailan nga ba huli siyang inalagaan ng ganito? Napansin ni Matthew ang pananahimik niya, kaya bahagya itong umiti. "Hindi mo naman kailangan magsalita." Saka siya nagbukas nga ng wine. "I just want to be here." I just want to be here. Isang simpleng pangungusap pero sa puso ni Karen isang bagay na noon pa niya hinahanap. At sa tagpong yon, hindi siya tumanggi. Hinayaan niyang mapuno siya ng presensya ni Matthew. Hinayaan niyang bumalik ang tiwala. "Saka heto, huwag ka nang malungkot dyan. May sorpresa ako para sa'yo. Yung paborito mong perfume na lagi mong sinasabi sa akin. Yung cherry oak, ibinili kita nun. O hayan, ikaw kasi yung naalala ko nang dahil sa nangyari dati." Nagkatawanan na nga lamang ang dalawa. Kinabukasan, "Matthew, bakit ka na naman nandito?
Napalingon si Karen sa likuran ng opisina nila kung saan nakatayo si Matthew basang-basa sa ulan. Kahit pa walang bagyo, kahit pa madilim na ang kalangitan, hindi ito umalis. Hindi ito sumuko. Wala lang. Gusto kitang makita. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Matthew. At doon tumulo ang luha ni Karen. Bakit mo pa ginagawa to? Napalunok si Matthew. Walang pag-aalinlangang lumabas ang nararamdaman niya. Dahil gusto kong ipakita sa'yo na hindi lahat ng lalaki ay mapagkunwari at alis sa buhay mo. Doon bumagsak ang pader na matagal ngang binild ni Karen sa sarili niya dahil nga sa takot na baka masaktan muli siya. Doon niya na-realize na si Matthew ang lalaking hindi kailanman nang iwan sa kanya noong mga panahon na sinusubukan niyang bumangon. Hindi nito tinake advantage ang kanyang hinagbis dati bagkus naging matalik silang magkaibigan habang sinusubukan niyang ayusin muna ang kanyang sarili. At doon na nga siya bumigay nang maalala niya lahat ng mga efforts ni Matthew nang hindi siya pinapressure. This time, hindi siya natakot humawak muli sa isang tao dahil alam niyang hindi siya bibitawan ni Matthew. Hindi alam ni Karen kung kailan nagsimula. Basta isang araw nagising na nga lamang siya na ang laman ng kanyang mundo. Noon ang tanging ugnayan nila ay pagiging magkaibigan. Isang lalaking palaging andyan sa tabi niya. Isang taong hindi kailanman nagatubiling tamayan siya sa sakit na iniwan nga ng nakaraan. Pero ngayon ibang Matthew yung nakikita niya. Hindi lang ito basta piloto, hindi lang ito basta kaibigan, isa na nga itong lalaking handang hintayin siya at talagaan siya. At sa unang pagkakataon hindi niya kayang ipagkaila ang nararamdaman niya. Karen, gusto mo bang sumama sa akin sa gala dinner ng Aviation Summit? Napatingin si Karen kay Matthew habang iniabot nga ang isang invitation. Formal event, magarang kasuotan, isang gabi na puno ng kilalang tao sa industriya. Hindi ba dapat may ibang kasama ka? Bakit ako pa? Napangiti si Matthew sa kabumuntong hininga. Ikaw ang gusto kong makasama eh. Hindi pa ba obvious? May kung anong kumurot nga sa puso ni Karen. Alam niyang hindi lang ito simpleng paanyaya. Isa itong tahimik na paraan ni Matthew para ipakita sa kanya ang puwang nga nito sa kanyang mundo. Di sige, sasama ako. Sagot niya at pilit tinago ang ngiti. Doon nagsimula ang isang gabing hindi niya malilimutan. Dahil hindi lang ito basta isang gala dinner. Hindi lang ito basta isang event na dinaluhan nila bilang magkaibigan. Sa gabing yon sa ilalim ng kumikislap na ilaw nakita ni Karen ng isang Matthew na mas malapit sa kanya kaysa sa dati. Habang sumasayaw sila sa mabagal na tugtog, sa isang romantic na musika, habang nasa mga bisig siya ng lalaking palaging nasa tabi niya, narinig niya ang tibok ng kanyang puso. At doon niya napagtanto ang isang bagay. Handa na siyang magmahal muli. Pero tulad ng anumang kwento ng pag-ibig, hindi ito magiging madali. Dahil sa mismong gabing yun, isang aninong matagal na nga niyang inakalang wala na, ang muling bumalik. Si Rafael. Hindi siya makagalaw. Sa kabila ng engrandeng ballroom, sa gitna ng masasayang tunog ng mga taong nag-uusap at nagtatawanan, tumigil ang mundo ni Karen. Dahil sa harapan niya nakatayo si Rafael. At hindi ito dumating upang batiin siya, dumating ito upang bawiin siya. Karen. Tinawag nga siya nito titig na titig sa kanya. Nagkatinginan sila ni Matthew, isang tahimik na tanong ang gumuhit sa mga mata ng lalaki. Handa ba siyang bumalik sa nakaraan? O pipiliin nga niyang bago niyang simula? At yun ang tanong na babago sa lahat. Dumating na ang panahon sa loob ng 3 taon muli na namang nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Karen at Rafael. At sa pagitan nila, isang katahimikang punong-puno ng mga damdaming hindi pa tuluyang napapawi. Pero ngayong gabi, hindi na si Karen ang habol ni Rafael para saktan o lokohin. Ngayong gabi dumating na nga siya para ipaglaban ito. Karen, pwede ba kitang makausap?
Tumigil siya sa paglalakad palabas ng venue. Nakita niya ang pag-aalalang titig niya ni Matthew pero hindi siya nagsalita. Alam niyang may dapat harapin si Karen. Isang kwentong kailangan tapusin at mas liwanagin para mas makamove on nga ito at para mas maging masaya sa buhay. Kaya't kahit mabigat sa loob ni Matthew, hinayaan nga niya ito at binigyan ng space. Ganon niya nire-respeto ang babaeng mahal niya. Sa isang pribadong hardy ng hotel doon humarap si Rafael kay Karen. Nang mga sandaling yun sa halip ng kayabangan, sakit ang nakita nga niya sa mata ng lalaki. Mahal pa rin kita, Karen. Napagtanto ko na mahal pa rin kita. Napapikit si Karen, matagal na nga niyang inisip ang araw na to. Na kung darating man si Rafael para bumalik, haharapin niya ito ng matapang, walang pag-aalinlangan. Pero bakit ganito? Bakit ngayon parang may bahagi pa rin sa kanya na nasasaktan? Rafael, huli na ang lahat. Malalim ang kanyang buntong hininga. Hindi. Mabilis na sagot ni Rafael. Karen, hindi ako sumuko noon dahil tuwag ako. Dahil takot akong harapin ang isang bagay na hindi ko kayang kontrolin. Pero hindi na ako yun ngayon. Hindi na ako lalaking iniwan mo noon. Naramdaman ni Karen ang bigat sa boses nito. Hindi lang pagsisisi kundi ang takot na tuluyan talaga siyang mawala. Pero hindi siya sigurado kung kaya niya pang bumalik. Rafael, hindi mo na ako kailangan ipaglaban. Matagal na akong bumitaw. Naghintay ako pero tapos na. Pero ang sagot nito puno ng determinasyon. Pero ako hindi pa. Sa mga sumunod na araw ginawa ni Rafael ang lahat para muling mapalapit kay Karen. Kung dati, siyang lalaking iniiyakan ni Karen tuwing gabi, ngayon siya ang nanunood mula sa malayo, hindi alam kung paano nga siya muling mapapansin. Kung dati siya ang nagpapatawa sa babae ngayon, siya ang nahihirapan tuwing nakikitang si Matthew na ang nagpapasaya sa kanya. Pero hindi siya sumuko, dahil para kay Rafael hindi ito tungkol sa muling pag-angkin. Ito ay tungkol sa pagbawi ng mga panahong sinayang niya. Kahit isang pagkakataon lang, kahit isang sagot lang mula kay Karen, hindi niya hayaan na matapos ang kwento nila nang hindi man lamang siya lumaban. Pero may isang taong hindi magpapadala sa pangako ni Rafael. At yun si Matthew. Ano ba talagang intensyon mo kung bakit bumalik ka pa? Isang gabi sa labas ng opisina ni Karen, kinumpronta ni Matthew si Rafael. Matagal na nga niyang pinagbibigyan ito, hinahayaan dahil alam niyang si Karen ang dapat magdesisyon dahil nire-respeto niya ito. Pero hindi na siya papayag na hayaan ni Rafael na guluhin pa ang babaeng mahal niya. Pagkatapos nitong ibangon ang kanyang sarili na nalugmok dati dahil sa ex-husband niya. Ano ba talagang gusto mo, Rafael? Dahil kung gusto mo siyang balikan, kalimutan mo na. Masyado nang matagal yon. Huli na ang lahat. Hindi na siyang babaeng iniwan mo noon. Hindi natinag si Rafael. Hindi siya umatras. At ikaw, Matthew, matalim ang titig nga nito sa kanya. Kaya mo bang ipangako na kaya mong mahalin siya habang buhay? Na hindi mo siya sasaktan katulad ng ginawa ko? Hindi nagdalawang isip si Matthew at tumango. Oo, at doon nagsimula ang totoong laban. Dahil ang dating CEO na nang iwan kay Karen ngayon, handang lumaban. At ang piloto na muling nagpatibok ng puso ng babae, hindi kailanman aatras. Laban hanggang sa huli. Ang gabing yun ay hindi naging ordinaryo para kay Karen. Nang lumabas siya sa opisina, hindi si Matthew ang sumulubong sa kanya, tulad ng nakasanayan niya. Sa halip si Rafael ang naghihintay, nakatayo sa tabi ng kanyang kotse. May hawak na isang bouquet ng pulang rosas. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakainis. Ang kakapalan ba ng mukha nito o ang bilis ng tibok ng puso niya sa nakita? Rafael, ano na naman to? Napangisi ang lalaki. Gusto lang kitang sunduin. Malambing ang boses nga nito pero ramdam ni Karen ang panggigigil sa sarili niyang katawan. Dahil gusto kitang ihatid pa uwi. Hindi na kailangan. Pero gusto ko. Napapikit si Karen. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya magawang ganap na talikuran nito. Rafael, please. Huwag mo na akong guluhin pa.
Hindi kita ginugulo. Lumapit ito, bahagyang yumuko para ipantay ang kanilang mga mata. Mahal pa rin kita. At this time I will prove it to you. Parang tumigil ang mundo ni Karen. Pero bago pa nga siya makasagot, isang malalim na boses ang sumingit sa eksena. Ano bang problema mo? Napatingin silang dalawa. Si Matthew nakatayo, ilang metro lamang ang layo sa kanila, nakapamulsa ang kamay at may matalim na titig na nakatutok kay Rafael. Walang halong pangamba sa mukha ni Rafael nang umarap siya kay Matthew. Problema? Wala. Inaayos ko lang, nasira ko noon. Nilingon nga niya si Karen bago bumalik ang tingin kay Matthew. Mabilis ang sagot ni Matthew. Wala nang dapat ayusin. Matagal na siyang nakamove on. Nagtigasan ng titig ang dalawa. Mahal ni Rafael si Karen pero ganun din si Matthew at tila walang gustong magpatalo. At hindi siya papayag na basta na nga lamang ito babalik sa buhay ng babaeng natutunan niyang mahalin. Kung mahal mo talaga siya, bakit mo siya iniwan? Bakit hindi mo siya pinaglaban? Bakit nagkaroon lang kayo ng kaunting problema, sumuko ka na? Samantalang siya, ginawa niya ang lahat para isalba ang marriage niyo. Hindi agad nakasagot si Rafael. At kung mahal mo talaga siya ngayon, bakit mo siya pinapahirapan? Nakita ni Rafael ang paraan ng paghawak ni Matthew sa kamay ni Karen. Nakita niya ang paghalala sa mga mata nito. At natakot siya dahil alam niyang this time may karibal na nga siya na hindi lang basta lalaki kundi lalaking hindi kailanman sasaktan si Karen na gaya ng ginawa niya. Sa mga sumunod na araw naging mas agresibo pa nga si Rafael sa pagpapakita ng pagmamahal kay Karen. Sinusundo niya ito sa opisina, nagpapadala ng bulaklak sa kumpanya, nag-iiwan ng sweet notes sa mesa nito. At kahit papilit ito tinatanggihan ni Karen, hindi siya sumuko. Isang hapon habang bumababa nga siya ng opisina, isang surprise ang naghihintay sa kanya. Sa lobby ng kanilang building may isang grand piano at sa lahat nang hindi niya inaasahan doon mismo nakaupo si Rafael at tumutugtog ng kantang minsang inialay nga niya sa kanya. I can't believe you're doing this. Ihiling-hiling nga si Karen pero hindi niya maitago ang matinding damdaming bumabalot sa kanya. Walang hiya-hiya si Rafael, pinanindigan niya ang kahihiyan para ipakita kung gaano siya kaseryoso. Matapos ang kanta, humarap ito sa kanya. Hindi alintana ang mga nakatingin sa kanilang dalawa. Karen, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Tahimik ang lahat ng nakapaligid. Pero bago pa makasagot si Karen, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang bewang. Tama na to. Si Matthew. At sa isang igla pinutol niya ang tensyon sa pagitan nila ni Rafael. Karen, let's go. Isang utos, isang pakiusap. Pero sa simpleng pagkakahawak nito sa kanya, para bang nagising nga si Karen sa isang panaginip. Hindi siyang babaeng kailangan pang ipaglaban ng ganito. Hindi siyang babaeng kailangan pang habulin ng taong minsan na nga siyang sinaktan. Rafael, tama na. Please, ayokong guluhin mo ang buhay ko. Mahina pero sigurado niyang boses na sabi. Halos mapatid nga ang hininga ni Rafael. Pero hindi na niya magawang pigilan pa si Karen nang maglakad dito palayo. Kasama si Matthew, ang lalaking tunay na hindi siya iniwan. Walang atrasan. Kabing tahimik pero puno ng tensyon. Sa isang pribadong resto bar walang ibang tao kundi sina Rafael at Matthew, ang dalawang lalaking parehong nagmamahal kay Karen pero may kanya-kanyang paraan sa pagpapakita. Wala nang paligoy-ligoy si Matthew. Sabihin mo sa akin, Rafael, ano ba talagang gusto mo sa pagbabalik mo? Nakangisi si Rafael pero walang bahid ng saya sa kanyang muka. Alam mo naman ang sagot, di ba? Dahan-dahan siyang tumayo, inilapag ang baso ng alak sa lamesa. Si Karen, nagtigasan nga ng tingin ng dalawa. Para bang kahit walang nagsasalita malinaw na ang usapan. Dalawang lalaking hindi handang umatras. Seryoso ka ba? Pagkatapos mo siyang pakawalan, gusto mong bawiin ang babaeng minsan mong itinapon? Rafael, ano bang klaseng lalaki ka? Bakit hindi mo na lang ibigay yung kasiyahan niya?
Puno ng inis sa boses ni Matthew. Naginit naman ang dugo ni Rafael sa sinabi nito. Hindi kita tinawag dito para sermonan ako. Umiling siya pilit na pinapanatili ang malamig na tono. Tinawag kita dahil gusto kong malaman kung kaya mo kong harapin bilang lalaki. Natawa ng mahina si Matthew. Hindi ako ang kailangang humarap dito, Rafael. Ikaw ang may atraso kay Karen. Ikaw ang sumira sa kanya. At ngayon gusto mong bumalik na parang walang nangyari? Nagpinting nga ang panga ni Rafael. Mahal ko pa rin siya. Pero sa halip na maapektuhan tumayo si Matthew, lumapit kay Rafael at tumitig sa kanya ng diretsyo. Pero hindi ka na niya mahal. Isang simpleng sagot. Pero sapat para makaramdam ng matinding galit si Rafael. Mabilis ang pangyayari, biglang bumigat ang kamao ni Rafael. Nagdilim ang kanyang paningin at sa isang iglap nakaangat na nga ang kanyang kamao, handang sumuntok. Pero hindi gumalaw si Matthew. Sige, gawin mo Rafael. Kalmado ang boses nito. Napatigil siya. Saktan mo ako kung gusto mo. Lumapit si Matthew, halos magkadikit na nga ang kanilang muka. Pero pag ginawa mo to, lalo mo lang pinatunayan kung bakit ka nawala sa buhay ni Karen. O di kaya pag ginawa mo to, umalis ka na lang sa buhay namin. Halos manigas si Rafael sa narinig niya. Alam mo kung anong dahilan kung bakit ako nandito, Rafael? Dahil hindi ko siya iniwan kahit kailan. At hindi ko siya bibiguin. Hindi tulad ng ginawa mo. Pinaglalaban ko siya sa abot ng makakaya ko. Mas bumigat ang titig nga ni Matthew. Ang kamao ni Rafael unti-unting bumaba. At ang init ng dugo niya. Unti-unting napalitan ng matinding realisasyon. Talunan na siya. At ang pinakamasakit? Hindi dahil natalo siya kay Matthew kundi dahil nawala si Karen sa kanya. Pigil ang galit pero ramdam ang sakit sa bawat salita ni Rafael. Paano mo siya napaniwala? Hindi ko siya pinaniwala, Rafael. Matapang na sagot ni Matthew. Pinatunayan ko lang na may lalaking hindi siya iiwan kahit kailan at rerespetuhin siya. Tumahimik nga ito. Matagal bago muling nagsalita si Rafael. Ikaw na ba talaga para sa kanya? Napangiti si Matthew. Hindi ko masasabi kung ako ang para sa kanya, pero isa lang sigurado ko. Dahan-dahan siyang lumayo kay Rafael pero iniwan ang mga salitang tuluyang nagtapos sa laban nila. Hindi ikaw. At sa mga oras na yon, tila nalaman nga at napagtanto ni Rafael na wala na nga siyang laban. Isang linggo pagkatapos ng sagupaan ni Rafael at Matthew, muling bumalik si Rafael sa opisina niya. Tahimik pero ramdam ang bigat sa dibdib. Talo na siya. Alam niya yon. Matagal siyang nakatingin nga sa city skyline mula sa glass window ng kanyang opisina. Pinagninilayan ang mga desisyong nagdala sa kanya sa ganitong sitwasyon. Mahal ko pa rin siya. Pero tapos na. Akma na nga siyang tatalikod nang biglang bumukas ang pinto. Sir, may bisita po kayo. Napakunot ng noo ni Rafael. Sino? Hindi po siya nagpakilala pero sabi niya may gusto siyang ipaalam sa inyo. Tungkol daw kay Miss Karen. Muling kumabog ang dibdib ni Rafael. Tungkol kay Karen? Agad siyang naglakad papunta sa private lounge ng kanyang opisina. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa kanya ang isang lalaking nakaitim na suit, matikas, seryoso at may hawak na isang folder. Ikaw ang gusto kong makausap, Rafael. Dahil may dapat kang malaman tungkol kay Karen. Malamig ang boses nito. At doon nagsimula ang revelasyong babago sa lahat. Ano bang sinasabi mo? Matigas na tanungan ni Rafael. Pero sa loob-loob niya, kinakabahan na siya. Ibinukas ng lalaki ang folder na inilapag nga sa harapan ni Rafael ang ilang dokumento at ang mga larawan. Ano to? Isang katotohanang matagal nang tinatago sa'yo. Ang tunay na pagkatao ni Karen. Seryosong sagot ng lalaki. Unti-unting lumapit si Rafael at tinignan ng mga papel. Sa unang tingin para lang itong mga ordinaryong dokumento, pero nang basahin niya ang mga detalye nagpantig ang tenga niya. Hindi lang simpleng babae si Karen. Hindi lang siya yung babaeng nakilala niya sa park habang nagbabasa ng libro. Siya ay isang... Imposible. Paanong? Bulong niya at halos mawala ng boses.
Mabilis niyang hinawakan ng isang larawan ni Karen pero hindi pangkaraniwan ang background. Nasa isang malawak na lupain siya. Nakasuot ng military uniform, nakatayo sa harapan ng isang grupo ng mga sundalo at aviation officers. At sa ilalim ng larawan, may isang titulong bumasag sa lahat ng akala ni Rafael. Commander Karen Montenegro, Head of Top Secret Aviation Unit. Si Karen ay isang commander? Alam mo ba, Rafael, nakilala mo na ba ng buo si Karen? Malamig na tanong nga ng lalaking kaharap niya. Hindi mo kailanman nalaman kung sino siya talaga, diba? Dahil ang babaeng iniwan mo ay isang tao na may mas malaking mundo kaysa sa akala mo. Ramdam ni Rafael ang panlalamig sa katawan. Paano nangyari to? Bakit hindi ko alam to? Dahil hindi niya gustong malaman mo dahil sa'yo, Rafael, pinili niyang lumayo sa buhay na to. Pero nung iniwan mo siya, bumalik siya sa tunay niyang mundo. At doon naglaro ang isang tanong sa isipan ni Rafael. Si Matthew, alam niya ba? Hindi na nga nakaksaya pa ng oras si Rafael. Kinabukasan tumiretso nga siya sa syudad, isang lugar na hindi niya inakalang may koneksyon kay Karen. At doon niya nakita ang isang eksenang nagpatindi sa kanyang halo-halong emosyon. Sa gitna ng lugar kung saan gumarahe nga ang mga eroplano nakasuot ng pilot uniform si Karen, nasa tabi niya si Matthew na tila may sinasabi sa kanya habang hawak ang isang top secret file. Magkasama sila at higit sa lahat hindi lang basta ordinaryong magkasama. Sila ay parehong kabilang sa isang mundo na hindi kayang pasukin ni Rafael at sa unang pagkakataon na-realize nga ni Rafael ang hindi niya ina-expect. Hindi na napigilan nga ni Rafael ang sarili. Sa gitna nga habang ang ingay ng may eroplanong paparating, dire-diretso siyang lumapit kay Karen. Karen! Malakas niyang tawag. Napalingon si Karen at Matthew sa kanya. Halata ang gulat sa mukha ng babae pero hindi nagtagal. Bumalik ang kanyang malamig at kontroladong ekspresyon. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Karen ang boses niya. Ay walang emosyon. Pero hindi nagpatinag nga si Rafael. Nag-aapoy ang kanyang damdamin. Ako dapat ang nagtatanong niyan, Karen. Ano tong nalaman ko? Sino ka ba talaga? Nagpalitan ng tingin sina Karen at Matthew para bang may isang hindi nasabi. Isang bagay na pilit nilang inililihim. At mas lalong nagpainit ng dugo ni Rafael. Huwag mo akong titigan na parang estranghero, Karen. Dahil asawa mo ako. May karapatan akong malaman ng totoo. Pero sa halip na sumagot ng paliwanag isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Karen. At sa malimig niyang tono, doon bumagsak ang isang katotohanan ng hindi inaasahan ni Rafael. Wala ka ng karapatan sa buhay ko, Rafael. Matagal nang tapos ang lahat. Napako sa kanatatayuan si Rafael. Tapos na? Ganun na lang yon? Mahina niyang ulit, hindi makapaniwala. Lumapit si Matthew na parang handang ipagtanggol si Karen anumang oras at yun ang lalong nagpasiglab kay Rafael. At ikaw, alam mo lahat ng to, hindi ba? Sinuliapan ni Rafael si Matthew ng matalim. At matagal mo na nga talagang alam kung sino talaga siya. At niloloko niyo lang ako? Nakita niyang tila pinigilan ni Matthew ang mapangutyang ngiti pero mas masakit ang naging sagot ni Karen. Rafael, hindi kita niloko. Malamig na sabi nga nito. Ikaw nga yung nangiwan sa akin, di ba? Pero hindi nga makapaniwala si Rafael. Nagdududa pa nga ito na baka nga daw kabit nga ni Karen si Matthew. Lahat ng to hindi ko tinago. Pinili ko lang wag sabihin dahil gusto kong maranasan ang buhay na malayo sa mundong kinalakihan ko. Dahil bago pa man tayo maikasal, iniwan ko ng trabahong to. Napayo ko saglit si Karen. Pero nang mag-asawa na tayo, ni minsan, hindi mo naman ako pinahalagahan. Pinag-aralang mahalin ng buo. Kahit na may pagsubok tayo. Hindi agad nakasagot si Rafael. Tama si Karen. Sa loob ng kanilang relasyon, hindi niya naibigay ang sarili niya ng buong buo dito. At kung sinabi ko pa sa'yo noon dati, Rafael, sa tingin mo ba may magbabago? Pinutol nga ni Karen ang sasabihin pa ni Rafael. Hindi ganun. Gate nga ng lalaki. Dahil totoo nga,
Iniwan niya si Karen, pinagpalit niya ito, pinahiya pa. You never love me the way I love you, Rafael. Kaya wala kang karapatang sumbatan ako. Iniwan nga siyang durog nito. Habang nakatayo si Rafael sa gitna ng lugar na yon, naramdaman niya ngayon lang siya tunay na natalo. Dati natalo na siya sa negosyo pero nakabawi siya. Sa buhay maraming beses na siyang bumagsak pero nakabangon siya. Pero sa pagkakataong to, alam niyang wala na nga siyang laban. Pero kaya ba niyang tanggapin yun? O gagawa siya ng paraan para patunayan kay Karen na karapat-dapat pa rin siya? Nakatayo si Karen sa bago niyang tahanan, isang modernong penthouse na may tanawin ng buong lungsod. Sa labas kumikislap nga ang mga ilaw, parang mga bituing bumagsak sa lupa pero sa kabila ng ganda ng paligid. Isang bagay ang hindi niya matakasan, ang nalilito niyang puso. Bakit ka pa kasi bumalik, Rafael? At ayaw mo pa akong tantanan? Mahina niyang bulong. Matagal na nga niyang pinilit kalimutan ito, pinilit niyang isara ang puso dahil wala nang dahilan pa para bumalik pa ang sakit, pero bakit ngayong nakita niya muli si Rafael? Ay gumugulo pa din ito sa isip niya. Hindi na kita mahal. Mariing binitawan nga niyang salitang yon pero parang may bumigat sa dibdib niya. Okay ka lang ba? Napalingon siya si Matthew. Nasa likuran pala siya nakasandal sa pader. Hawak ang 2 tasa ng kape. Inabot nga nito ang isa sa kanya at nginitian siya nito, isang ngiti na palaging nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Wala naman. Sagot na nga lamang niya pero hindi pa rin napanatag si Matthew. Hindi mo ako maluloko, Karen. Alam kong iniisip mo siya. Tumigil ito saglit. Hindi niya gustong ipakita ang kahinaan niya pero hindi niya rin kayang magsinungaling kay Matthew, ang lalaking andyan sa kanya, sa kabila ng lahat, at ang lalaking sa tingin niya, ang bagong bumihag nga ng puso niya. Bakit pa siya bumalik? Para saan pa? Bakit lagi na lang niya akong ginugulo? Wala na ba akong karapatang maging masaya? Nabitawan nga niyang mga tanong na yon. Komportableng-komportable na nga siyang mag-open up kay Matthew. Napabuntong hininga na nga lamang si Matthew pero hindi siya nagsalita ng masakit na salita laban kay Rafael. Sa halip tinitigan lang niya ito nang may pagunawa. Siguro gusto niya ipaglaban ka. Pero ang tanong, gusto mo bang ipaglaban siya? At doon siya natigilan. Gusto ba niya? Kaya ba niyang muling isugal ang puso niya sa taong minsan nang binali nito? Nanumbalik nga sa isipan ni Karen ang nangyari dati. Nang minsan nga siyang nagmuni-muni. Ito ang nasa panaginip niya. Mahal kita, Karen. Narinig niya ang bulong nito sa kanyang tenga kasabay ng paghalik nito sa kanyang noo. Nakita niya ang lumang alaala kung paano siya nito pinasasaya noon, kung paano nga siya pinapangarap kasama sa kinabukasan. Pero ang kanyang naisip biglang nagbago. Mula sa tamis, naging masakit. Nasa harap siya ng entablado ng charity event. Nakikita niya ang sarili niyang kinakabahan, hawak ang mikropono at si Rafael. Malamig na nakatayo sa harap niya. Hawak ang annulment papers. This is the end, Karen. Hindi kita kayang mahalin ng buo. At dahil ayaw mo nang pirmahan to, papipirmahin kita sa harapan ng lahat ng mga andito ngayon para tumigil ka na. Sad nga sa kanya. Ni Rafael lang pinilit nga niyang makipaghiwalay dito. Biglang napabalikwas nga ng gising si Karen, pawis na pawis. Mabilis ang tibok ng puso. Tumingin siya sa orasan ng 3:00 ng madaling araw. Sa tingin niya ay nasasaktan pa rin siya, hindi dahil sa mahal niya si Rafael, kundi dahil sa nangyari sa nakaraan. Pero tapos na ang lahat sa kanila ni Rafael. Kaya naman kinabukasan nagpasya si Karen na harapin ang sariling damdamin. Hindi ito tungkol kay Rafael, ito ay tungkol sa kanya. Dahil kung hindi niya tatapusin ang sakit na to, kung hindi niya haharapin, hindi siya kailanman magiging malaya. Samantala inoobserbahan lamang ni Matthew si Karen. Nakaupo ito sa isang sulok ng kanilang opisina, tila malayo ang tingin. Hawak ang isang tasa ng kape na hindi man lamang nabawasan. Alam niya ang iniisip nito. Ang gumugulo sa isipan nito ni ex-husband niya. Nakita nga ni Matthew kung paano nanumbalik
ang pag-aalinlangan sa mga mata ng babaeng minahal niya, ang babaeng inalagaan niya, ang babaeng pinagtrabahuan niyang iparamdam na ligtas nga siya mula sa nakaraan. At ngayon, bumalik ang lalaking minsang sumira sa kanya at nagulo na naman. Hindi niya ito hahayaan na mangyari ang unti-unting mawasak ang lahat ng itinayo nila. Hindi niya hayaang bumalik sa Karen sa taong minsan nang binali ang puso nito. Matthew, mahina ang boses ni Karen nang maramdaman nga niyang lumapit ito. Tinignan siya ng lalaki, pilit pinapakita ang ngiti sa kanyang muka. Ngunit may isang bagay sa mga mata nito na hindi niya mawari. Let's take a break. Malumani na sabi ni Matthew kay Karen. Tara, alis tayo. Napakunot noo nga ang babae. Ha? Saan naman? Hindi sumagot kaagad si Matthew, hinawakan lang nito ang kamay ni Karen. At sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi siya tumutol. Pagkatapos ng ilang minuto, nasa loob na nga sila ng sasakyan, bumabaybay sa highway, papalayo sa city. Hindi niya alam kung saan sila pupunta, ngunit hindi siya natakot dahil si Matthew ang kasama niya. Pero hindi niya rin maalis ang isang katanungan sa kanyang isip. Bakit niya ito ginagawa? Ilang oras ang lumipas bago sila huminto sa isang private villa sa tabi ng dagat. Ang malalakas na alon ay tila sumasalamin sa tensyong bumabalot sa pagitan nila. Tila nalilito nga si Karen. Anong ginagawa natin dito? Huminga ito ng malalim bago humarap sa kanya. Karen, I need to do this. Do what? Tumingin ito ng diretso sa kanya. Walang pag-aalinlangan, walang pagdadalawang isip. To make you realize that you don't need Rafael. At hindi mo kailangan guluhin ang sarili mo nang dahil lang sa kanya. Nagulat siya sa sinabi nito. Hindi siya agad nakapagsalita. Pinisil ni Matthew ang kanyang mga kamay. I can see it, Karen. I can see you struggling. Natatakot ako. Natatakot akong mawala ka. Napatingin siya rito, kitang sakit sa mga mata ni Matthew. Ito ang lalaking laging nariyan para sa kanya. Ang lalaking naghintay nga sa kanya kahit anong mangyari. Pero bakit parang hindi niya magawang sagutin ito? Bakit tila may bahagi pa rin ng puso niya na hindi sigurado? Bago pa man siya makasagot, bumukas nga ang gate ng villa. May dumating na itim na sasakyan mula rito. Lumabas nga ang lalaking pinakaayaw niyang makita ngayon. Si Rafael. Parang alam na nga niya kung paano siya natunton ni Rafael. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong nga ni Matthew. Pero hindi si Matthew ang tinitignan nga ni Rafael. Si Karen. Nagsalubong ang kanilang mga mata at sa unang pagkakataon nakita nga ni Karen ang isang Rafael na tila handang ipaglaban siya. Come home with me. Saad pa nga ni Rafael. Pero nag-step up nga si Matthew. Hindi kanya babalikan ni Rafael. Pero imbes na sumagot, tinitigan lang ni Rafael si Karen. At parang desperado na nga ito. Karen, sabihin mong hindi mo na ako mahal. At alis ako. Pero kung may natitira pang kahit na kaunting damdamin, sabihin mo sa akin. This was it. Ang lakas nga ng kabog ng dibdib ni Karen. At ito na nga, kailangan na nga niyang harapin ang katotohanan, ngunit sino pa talaga ang pipiliin niya? Nagkaroon na nga ng tensyon at hindi na nga niya alam kung ano ang gagawin niya. Alam niya kung ano ang deserve niya, pero bakit hindi niya magawa-gawa? Nakita nga niya ang pagiging desperado nga ni Rafael at parang kakaiba nga ang aura nito ngayon. Paano ba naman kasi? Nagpatong-patong na nga iniisip ni Rafael. Nung una niloko nga siya ni Vanessa at ninakawan siya ng milyon-milyon. Pagkatapos nga, nakita niya si Karen. Palagi niyang sinusuyo ito pero unti-unti nga niyang napapabayaan ang kanyang negosyo. Napatingin na nga lamang si Karen kay Rafael. The man she thought once was her forever. Yung lalaki nga, na winasak ang kanyang puso into pieces sa kabila ng lahat minahal niya to noon. Pero ngayon alam na nga niyang hindi na nga ito ang tamang lalaki para sa kanya. Hinarap nga niya si Matthew. Ang lalaki nga, na totoong nagpapatibok ng kanyang puso at ang lalaking hinintay siya at minahal siya at hindi siya pre-measure hanggang sa maging handa nga siya. Ito ang lalaking pinaglaban siya.
Bigla na nga lamang tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Nilapitan nga niya si Matthew at kinuha ang kamay nga nito. Si Matthew ang pinipili ko. Saad nga niya sa matigas na boses. Dahil siyang lalaking pinatunayan na hindi lang pagmamahal ang mahalaga, kundi respeto, paninindigan at katapatan. Hinawakan naman ni Matthew ang kanyang bewang. At iba't-iba nga ang ekspresyon sa kanyang mga mata, may saya, pag-aalala, at parang gusto na nga niyang yakapin ang babae. Pero nandoon pa rin si Rafael. Si Rafael, nandun lamang na parang ang na-frozen at hindi makapaniwala. Naramdaman nga niya ang halo-halong emosyon. Galit, sakit, desperasyon at kung ano-ano pa. At pagod na rin siya sa lahat ng mga nangyayari sa kanyang buhay. At kailan lang, na-diagnose pa nga siya na mayroong anxiety and depression. Parang nanginginig nga ang kanyang katawan at tila ayaw ngang mag-sink in sa kanyang lahat ng sinabi ni Karen na hindi siya nito pinipili. Hindi. Bulong nga ng lalaki. Hindi ko to hahayaan, Karen. Pero bago pa nga sila makaalis, bigla na nga lamang may binunot nga si Rafael sa kanyang bag. Karen, lumayo ka! Biglang sigaw nga ni Matthew at tinulak pa nga ang babae. Nang biglang, hindi nga nila inaasahan ang ginawa ni Rafael. Kung hindi kita makukuha, wala kang makukuha sa iba. Saad nga ni Rafael. At parang hindi na nga ito ang Rafael na nakilala ni Karen. Sobrang bilis ng kabog ng dibdib ni Matthew. Kinakabahan siya at natatakot hindi para sa kanyang sarili kundi para kay Karen. Karen is not yours to own, Rafael. Malaya na siya at pinili na niya ako. Matigas na saad nga nito. Samantala nanginginig naman si Karen. Hindi niya kasi ine-expecto. Oo, matapang na nga siya ngayon at confident at naging commander pa nga siya pero hindi sa ganito na sitwasyon. Rafael, please, tama na. Pero tila wala na ngang katinuan si Rafael. Patong-patong na nga ang kanyang nararamdaman nang biglang may malakas nga na putok. May mga pulis pala na dumating at buti na nga lamang si Rafael nga ang tinamaan pero sa paa lamang at may pag-asa pa nga siyang magbago at bumangon. Kahit papaano minahal pa rin naman siya ni Karen at naging parte naman ito ng kanyang buhay. Mabuti na nga lamang tinawagan nga ni Matthew ang mga pulis bago pa nga nito nagawa ni Rafael. Alam na alam talaga niya kung paano nga protektahan ang babaeng minamahal niya. Napalood na nga lamang si Rafael at naramdaman nga niyang sakit. At ang mga pulis naman, pinusasan na nga siya. Patawad, hindi ko alam kung paano kita nawala. Nagpatong-patong ang problema ko kaya ko ito nagawa. Saad na nga lamang ng lalaki kay Karen habang titig na titig sa mga mata nga nito. Sumasakit ang puso ni Karen. Kahit papaano nahihirapan din siya na makitang ganoon si Rafael, pero ito na siguro ang tinatawag nga nila na consequences ng mga desisyon natin sa buhay. Kaya dapat nga, bago tayo magdesisyon, kailangan nating pag-isipan ng mabuti kung paano nga nito maapektuhan ang ating buhay at ang buhay ng mga taong nakapaligid para sa atin. Dapat magdesisyon tayo, hindi lang para sa ating kapakanan, kundi para sa mga taong nagmamahal sa atin. Rafael, pinakawalan mo na ako the moment you chose to destroy me. Pinaglaban kita at wala akong kahit na anong nararamdaman na pagsisisi. And this time hindi mo na ako kayang saktan pa. Matapang na saad ni Karen, kahit tawang-awa siya sa lalaki. This time pinipili niya ang kanyang sarili, pinipili niya ang kanyang kasiyahan. Kinuha na nga ng mga pulis si Rafael at nang makalis na nga sila hinarap nga niya si Matthew. All she saw was home. Kinuha nga ni Matthew ang kanyang kamay at hinawakan nga nito ang kabilang pisngi ng babae. Tapos na ang lahat, Karen. You are safe now. You are safe now with me. Tinignan nga niya ito at napaluhan na nga lamang siya. Maraming salamat, Matthew. No, Karen. Ikaw ang gumawa nito, ikaw ang lumaban. And I'm proud of you. You did this and you survived this. And I'm lucky enough na pinili ko ang kagaya mo na matapang na babae na sa lahat ng mga pinagdaanan mo, naging mas matapang ka pa.
Lumuha nga siya, hindi dahil sa takot, hindi dahil sa pagkabigo, kundi dahil sa pagmamahal at galak. Dahil sa tingin niya, ito na nga ang umpisa ng bagong umaga para sa kanila ni Matthew at makakapag-move forward na nga rin sila sa wakas. At nalaman din niya kasi, weeks ago, na nagdadalang tao nga siya at si Matthew nga ang ama ng kanyang magiging anak. Sa wakas, hindi nga siya nabuntis dati dahil siguro nasa kamay siya ng maling tao pero ngayon, binigyan nga siya ng blessing na hindi niya inaasahan dahil ang lalaking nagmamahal sa kanya ang totoong magiging ama pala ng kanyang magiging anak. Hinalikan nga ni Matthew ang babae pagkatapos itong yakapin at puno nga iyon ng pagmamahal. It was a passionate kiss at syempre ganantihan din naman siya ng babae ng halik na talaga namang matagal nga nilang inasam-asam. And this was her happy ending. This was their happy ending. Hindi man perpekto, pero sa wakas, sa hinaba-haba ng prosesyon, sa kasal din pala ang tuloy. Dahil makalipas lamang, ang 3 buwan hindi na nga sila naghintay pa nang matagal at kinasal na nga sila. Isang civil wedding at nandoon nga ang kanilang mga mahal sa buhay at medyo may umbok na nga rin ang tiyan ng babae. Napag-alaman nga rin nila makalipas ang ilang buwan na hindi lang isa, hindi lang 2 kundi triplets pa nga ang kanilang magiging anak. Hindi man nabigyan dati ng anak ang babae sa kanyang dating asawa, pero heto siya ngayon at biniyayaan pa nga ng 3 ang mga anak. Sa piling nga ng lalaking totoong nagmamahal sa kanya at totoong pinaglaban siya. At masasabi nga niya na si Matthew na ang kanyang forever. At nagpapasalamat siya sa may kapal nang dahil hindi lang pagsubok ang kanyang binigay sa kanya, kundi mas pinatatag pa nga siya nito at sa huli, naging masaya ang kanyang buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Matthew at Karen. At bago po tayo mag-shoutout, gusto lang po naming sabihin na available na po ang pinakamabangong perfume na binibenta natin na talaga namang affordable at long-lasting pa, perfect na perfect panregalo. Kaya kung gusto niyo pong bumili, i-check lang po ang description box ng ating video na ito. At makikita niyo po doon ang Cherry Oak and Vanilla Eclair by Luminor Fragrances at hindi po kayo magsisisi kapag binili niyo sa affordable price. Bili na! Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. At shoutout po sa mga sumusunod. Herlito Batin, Torres Brigida, Presbyteros Rose, Ostonalito, Eli Evangelist Anderson, Merly Brugada, Carmencita Falcon, Carmelita Mendoza, Zenaida Porter, Epifania de Ocares, Faisy Cuevas, Ann Mariano, Chelly Tampos, Crisanta de la Cruz, Juliet Panlilio, Estelita Mahia, Liliano Bebe, Esther Beth, Merlilyn, Ami Palmes, Rebecca Tezuka, Emma Ruth Peniro, Laila Sapinoso, Jenny, Ne, Annie Hoson, Marilu Tolentino, Maria Elena Barosa, Elizabeth Tanael, Marilu Abad, Arce Baltazar, Presbyteros Rose, Batang Ibuna, Romana Grospe, Tita Pableo, Ruperta Reyes, Nancy Costanilla, Mariel Uy, Flor Cabrera, Lindy of Macau, Merlita Sampani, Mary Tauring, Pasita Eliazar, Imelda Forteza, Geraldine De Jesus, Senen Orzame, Lucreza, Nori, Raylan Podadera, Hidim Tess, Sky Maminta, Ana Victoria at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.